Thank you, Jesus. No, na this week marami tayong mga lakad, marami tayong mga pinuntahan. But thank you, Lord, for your protection. Nakapunta at nakabalik ng safe. No, mula March 29 hanggang, hindi ko alam kung hanggang ngayon o hanggang mamaya. No, ang mga na reports na mga nalunod dahil sa swimming, hindi ko kung tama yung pandinig ko, nasa 40 yata yung buong ano na yan, Pilipinas. No, trying to enjoy vacation, pero yun ang mangyayari. So Lord, thank you so much dahil sa mga biyahe namin dyan, mga sa kalsada, mahabang mga biyahe, maraming pwedeng mangyari. No, sa mga swimming, maraming pwedeng madulas. But ang protection ni Jesus ay nandyan. No, and so praise the Lord. Sa worship pa lang natin, nabigay na natin. No, although, sinong pagod ngayon? No, dapat wala. No. Hindi pwedeng sabihin natin, brother, sister. No, nag-enjoy kasi kami nung Friday, nung Saturday, kaya ngayon pagod na pagod kami. No, ang ganda ng simoy ng hangin, naka-aircon. No. So, mamaya, huwag tayong paantok-antok, huwag tayong patamlay-tamlay. Because God has done so much to us. No, and we are so thankful to God for sa pagsama niya sa atin nung last Thursday. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you sa pagsama mo sa gawain natin, Lord Jesus. No, thank you so much. Sa looban ng 20 years, 22 years na gawain natin sa Bilibid, si Brother Ed, narinig niya yung Word of God, kanila Brother Ronnie, doon sa RDC ba yun, Brother Ed? No. Narinig yun ni Brother Ed, umpisa pa lang ng gawain natin doon, siguro mga year 2000, 2001. Pero na-actionan yun ni Brother Ed, mga year 2020 na, pandemic ba yun, Brother Ed? Ano? So, ganun katagal, at ang Diyos natin, no, pag sinabi nga nila, are you willing to wait? Our God is so much willing to wait. No, grabe, ang Diyos ang pinapaantay natin. Pero ganun pa man, Sister Presi, yan sa mga kapatiran natin sa Bilibid, this is the time na sa tagal ng ginagawa natin dyan, laging ang mini-minister natin, mga inmates. So, sabi siguro ni Jesus, ang mga empleyado may kaluluwa din naman. No? Hindi lang naman ang mga inmates, hindi lang naman ang mga inmates ang may problema, ang depressed, ang hopeless. No? Marami pa, mga empleyado. No? Kasi pare-pareho lang naman tayong mga tao. No? Iba-iba lang tayo ng sitwasyon, but we have all problems. And Lord, thank you so much for sa pagsama mo sa gawain natin. Yung mga i-welcome muna natin yung bisita natin from Bilibid, pero hindi sila galing sa loob. No? Sila yung bantay doon sa mga nasa loob. At akala ko, Brother Ed, yung may number lang yung mga inmates, sila pala may number din. Pagpasok niya kanina, ang name niya si Criza May Kalipay, number 62. Pero ngayon, Sister Criza May Kalipay, naka-receive siya ng Holy Ghost, no? Number 62. Pag mga priso, mga inmates kasi PDL, ganun ang nun yung mga priso number yung tinatawag. No, si Jomi May Uyagon, naka-receive din siya ng Holy Ghost, number 32. No? Thank you, Jesus. No. At mamaya, si Venus Abwigar ay makaka-receive din, number 160. Makaka-receive din siya mamaya ng Holy Ghost. Pwede ka pang humabol. No, sila yung mga isa sa mga attendees natin doon sa Bilibid nung last Thursday. No, ang team natin ay pumunta doon. Kami ay Brother Ed Vincent, natupad na rin yung pangarap mo na makapagpa-picture doon sa gusto daw niyang magpa-picture dati pa kasi makikita mo sa telebisyon. No, sila Eddie Fernandez, lumalabas doon sa kulungan, binubuksan ng gate. No, yun yung ganun yung mga pwesto na yan. Pero mabuti na lang nakalaya tayo kaagad.
konting pasok lang. And Lord, we are so grateful. Pumunta tayo sa lugar na yan para hindi magbida. No? Pumunta tayo sa lugar na yan para hindi ibida yung ating mga sarili. No, we are ministering to them kung paano tayo makatulong by the Word of God. Yan yung mga nangyari, mga kapatid. Sabi nga nila, parang nasa Congress daw o Senado, no, yung itsura ng lugar. But Lord, thank you so much for answering our prayers. No, thank you, Jesus. No, si Sister Krisa May, Sister Jomi May, at saka si Venus, mamaya Sister Venus na siya. No, it is not only an opportunity. No, God has so many ways to call us. No, and we believe, and it is talagang gumawa ang Diyos ng paraan. No, hindi ito pambubula or ano paman. But God made a way na kayong tatlo ay makarating dito by the Word of God because every soul is important before God. No, si Saul, ginamit niya sa umpisa ng New Testament, ginamit niya si Saul, paano siya nakapunta sa kulungan, no, because of persecution. No, nakapasok siya sa kulungan, paano siya makapagpahayag ng Word of God, Philippian jailer, no, sa mga matataas. Ang sabi ni King Agrippa, you almost persuaded me to become a Christian. So kung walang way ang Diyos, so ginamit ng Diyos ang persecution para makaharap niya ito, yung buong sambahayan ni na Julius Caesar, yung mga emperador, yung emperador mismo muntik ng, dahil ang sambahayan na mayroon ang emperador, ang daming converts, na-convert by the Word of God. Sa pamamagitan ni Paul, maraming na-convert doon. But pasalamat tayo kay Jesus. Thank you, Lord, for your grace na nakapasok man tayo sa bilibid, sa ministry, sa gawain natin. Hindi na kailangang i-persecute tayo o makapasok ka dyan, makulong ka muna para magpahayag ng Word of God. Hindi na ganon. At Lord, thank you for making it a way na kahit papano, hindi naman kagaya na kailangan ma-persecute ka muna just to tell the Word of God. But thank you, Lord, dahil andyan ka na opportunity. Glory to Jesus. Yung ganitong pagkakataon, mga kapatid. No, again, ang isang pinaka-goal talaga natin is to reach the soul ng mga nandoon. No, at wala nang iba pa. No, ilapit kay Jesus. No, hindi tayo pumunta doon para yung bang magmagaling, magbida, or ano pa man. But we're all doing our best na masunod kung ano ang instruction ni Jesus at makarating tayo. So all in all, maganda naman yung pasok natin. No, andyan sila ng mga witness. Kung kayo magtataka, bakit pare-pareho sila ng hairdo? Pare-pareho sila ng gupit. Kasi sa training nila, pareho ang training ng babae at lalaki. No, pare-pareho. Kung gumulong man yung lalaki dyan, yung babae gulong din. So, nirequire sila na gano'n ang buhok kasi imagine, kung ang buhok nila kagaya ng mga babae natin, no, pagtayo nila na yan, no, punong-puno na yan. But Lord, thank you for your grace and mercy na kung pumasok man sila sa ganong kalagayan, ay hahaba din naman yan. No, pero yung nandito na sa atin, i-maintain natin yan tuloy-tuloy. No? And thank you, Lord, dahil kung ano man ang sitwasyon yung tatlo ngayon, kikita ni Jesus yan. No, siguro sabi ni Mr. Presi, yung kalagayan namin before, 38 years ago, no, ganun na ganun din pagpasok nila. But God is so good. Lord, thank you so much dahil for your grace. No, and we're always praying na kung anong plano mo sa gawain natin to glorify your name, ay makapagpatuloy tayo dyan. So, thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Ezekiel. Thank you, Jesus. Brother Ed, okay ka naman na, wala ka nang ubo eh. No?
From time to time, may mga nararamdaman tayo, but thank you, Jesus, sa protection mo. And healing. Ezekiel chapter 28. Easter Sunday ngayon, ano? No, yung Happy Easter daw, no, andyan sa labas. No, yung pagkabuhay ni Jesus Christ. Dati walang meaning, walang sense sa atin yan, but every Sunday is a holiday before God and before us. No, at naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng Easter Sunday, yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. He was resurrected after 3 days. And by baptism in Jesus' name and receiving of the Holy Ghost, no, preparing us for the rapture, no, yung mangyayari, Lord, thank you. Dahil dati walang sense sa amin, but now, ay yan ang buhay namin sa ngayon. So, Ezekiel chapter 28, verse 11. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, sa kay Ezekiel, Son of man, o anak ng tao, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou zealest up the psalm, no, itatakan mo ang kabuuan, no, psalm full of wisdom, puno ng karunungan, no, and perfect in beauty. No, sino ito, mga kapatid? No, we're talking about sabi natin, bakit kaya si Satanas ang pag-uusapan natin ngayon? Ang dami namang topic dyan, Brother Sam. But, no, full of wisdom and perfect in beauty. No, so we pray for a while. Lord, thank you so much. Thank you for your grace and your mercy. Thank you, Lord, sa pagsama mo palagi sa gawain, Lord Jesus. Thank you for giving us understanding to follow your word, kung anong mga dapat gawin. Thank you, Lord, for blessing and for pagpapadala mo ng mga souls dito sa church, for your grace and mercy also to them. Thank you for your presence this morning. Mga kapatiran, Lord, na patuloy nagpapagaling. Bless them, give them the strength and the good health that they need. Lord, thank you so much. Bless your word this morning. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Titulan na natin kaagad. The title of our preaching, There's No One Great But Jesus. You know, may napansin kayo sa ano natin? Artist rendition. Para sigurado. No? Saan natin makikita yan? Sa Cuatro Cantos. No, yung sabi ng mga tagalabas, sa Cuatro Santos, sa Ginebra San Miguel, no, GSM. No. Na ito 'yon. Yan. Para yung may sword yan pag ano, no, pag hawak mo, no, nakatayo si Michael the Archangel, pag inom mo, nakahiga na siya. No, si Satanas na yung nasa taas. Pag nalunok mo na kasi talo ka na eh. No. So, there is no one great but Jesus. No, wala nang iba pa, mga kapatid. No, so sa binasa natin kanina, perfect in beauty. Si Lucifer, no, isa-isahin natin ito, mga kapatid, no, perfect in beauty. No. Satan, no, bago tayo magpunta kay Satan, Lucifer muna. No. Perfect in beauty. No. Lucifer means light bearer. No. Son of the morning. No, andyan sa Isaiah, mababasa natin mamaya. No, si Lucifer, light bearer, son of the morning. Lucifer was a created angel. No, Lucifer was trusted as the original overseer of the planet Earth. No, pinagkatiwalaan ng Diyos, no, overseer ng planeta natin. He ruled for an indefinite period before Adam and was perfect in his ways until he was lifted up in pride to believe he could invade heaven and dethrone God. No, yan ang kanyang thinking, yan ang kanyang kaisipan. No. He had a free will, beauty, and wisdom,
but evil arose in him. No? So perfect in beauty. Yan ang umpisa ni Satan, ni Lucifer. No? Lucifer was perfect in beauty, which could never be said of any fallen man. It was the cause of his pride and fall. Now, sa verse 13, thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. No, sa umpisa pa lang, doon sa Eden, yung hardin ng Diyos, lahat ng klase ng mamahaling bato, was thy covering. Ay yung covering sa Tagalog dyan. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, o esmeralda, carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. You are created perfect. Perfectly. Lahat ng klase ng bato, lahat ng precious stones na kinababaliwan ng mga tao na kagaya natin, lahat, anong klaseng image mayroon kaya si Lucifer? Talagang, he was created. Yung ranggo niya ay next to God. Worship leader, yung talagang, the best, perfect. Yung kanyang kaanyuan. Lahat ng hinahanap ng tao, lahat ng precious tayo, makabili lang, minsan mag-iipon ka ng gusto para lang makabili ng kapirasong bato. Yung mga nakikita natin dyan. Tapos punta tayo dyan sa Ongpin, sa Binondo, nakapila ka rin doon. Magkano po yan? Katabi mo yung mga, magkano po yan? Yung kulay green, yung kulay, maraming mga kulay dyan. Minsan, ibibigay sa'yo na bato. Minsan, sabi nga nila, yung puwitan ng baso pa. Pinakinis lang. Pero pag nasuot na natin yan, pakiramdam ng tao, parang above na siya sa iba. Kasi, kita nyo? Imagine, kung mayroon akong suot-suot dito ngayon na, yung bang pag nag-worship tayo, brother, ilang karats siyang sa'yo? Yung talagang, hindi na bumababa yung kamay, kasi gusto ko makita ni brother, ni sister, na talagang, ganito lang kalaki yung daliri, pero yung bato, ganito. Nakaganon. Kitang-kita lahat. So lahat ng beauty mayroon kay Satan, kay Lucifer. Thou art the anointed cherub that covereth. Ikaw ang anointed, hinaplasan cherubim. And I have set thee so. Thou hast upon the holy mountain of God. Ikaw ay doon sa bundok ng Diyos. Thou hast walk up and down in the midst of the stones of fire. Palakad-lakad ka doon sa gitna ng mga bato na umaapoy, may apoy. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created. Ikaw ay perfect. Walang masama yung beauty mo. Wala kang katulad. Imagine, mga kapatid, he was created by God, perfectly in the ways, in thy ways from the day that thou was created, nung ikaw ay nilikha, till hanggang iniquity was found in thee. Hanggat sa nakita o dumating sa punto na nakitaan ka ng kasamaan, nakitaan ka ng kalikuan, nakitaan ka ng kasalanan, thou was created till iniquity was found in thee. He was perfect. Hindi mo mapintasan ang description ni Satan or ni Lucifer being the light bearer, son of the morning. Ito, mga kapatid, but he was cast out of heaven dahil sa kanyang pride. May babasahin lang tayo dito. Yon ang kanyang sitwasyon, mga kapatid. He was perfect. Maganda yung kanyang, wala kang makita ang kapintasan.
But remember, no, ito ang gusto natin ng mga tao, mga kapatid. No? There's no one great but Jesus. No, in sport, mayroon tayong mga tinatawag na the GOAT. No, narinig natin yung the GOAT na tinatawag. No, GOAT. G-O-A-T. No, greatest of all time. Yan ang mayroon tayo niyan sa sports. Pag sinabing Muhammad Ali, no, ano bang pangalan niya? Cassius Clay. No, naging Muhammad Ali. No, the GOAT. No, greatest of all time. No, Tiger Woods sa golf, greatest of all time. Michael Schumacher, no, sa F1 formula. Sa basketball, Michael Jordan, no, the GOAT. No, sino pa? Manny Pacquiao, no, the GOAT. No, greatest of all time. Si Mayweather, yan, sila nagbabangayan kung sino talagang mas magaling, si Mayweather o si Pacquiao. No, the GOAT, greatest of all time, mga kapatid. No, yan lagi ang inahabol natin ng mga tao, no, to become the greatest. No, lagi tayo greatest in everything, sa kung saan man field tayo, mga kapatid. Pero yung ganong klaseng kaisipan, yung ganong klaseng hangarin, yung ganong klaseng pagiging egoistic, tama ba yung word ko? No? Pagiging self-centered, yan ba ay nanggaling sa Diyos o hindi? No. Yan ay nanggaling sa ating kalaban, our adversary, the devil, which is Satan, mga kapatid. No, self-centered. No, preoccupied with oneself and the gratification of one's own desire. No, yung gusto ng tao palagi, siya, self-centered, gusto niya, siya. No, siya nakagawa niyan, siya nakaisip niyan, siya nakalikha niyan, siya lahat niyan, ako ang the best niyan, ako lahat. No, yung ganong klaseng kaisipan, it's not came from our God, but it came from the devil. No. Gusto natin sumikat, no, but the Word of God says, for all flesh is as grass. 1 Peter chapter 1, verse 24. No, for all flesh is as grass, and the glory of man as the flower of grass. Sapagkat, parang tayo, for all, lahat ng laman ay kagaya ng isang damo, ang kanyang kaluwalhatian, yung kanyang karangyaan, yung kanyang kasikatan, ng tao, karang kagaya ng mga bulaklak, ng damo, the grass withereth and the flower thereof falleth away. Yung kasikatan natin, sikat ka man ngayon dahil kalakasan mo, but after 5 years, 20 years, 30 years, si Muhammad Ali pag nagboxing, sabi nila yung sumasayaw, yung galawang sayaw. But after 25, 30 years, hindi na nga siya makatayo. Hindi niya na makuhang, yung mga steppings niya na hindi matamaan, hindi niya na makuha dahil hindi na nga siya makatayo. The glory of man faded away. Pero tayo na mga tao, hanggat may lakas, yun ang gusto nating ma-achieve, gusto nating makilala, gusto nating sumikat, without our knowing, yung ganong klaseng thinking, hindi galing sa Diyos, but came from our adversary, Satan. But the glory, sa verse 25, but the word of the Lord endureth forever. Sabi niya, ang unang sinabi niya, the glory of man, yung kaluwalhatian, kasikatan natin. Sabi niya, parang kagaya lang yan ng damo, yung mga damo doon sa amin, kasi may mga damuhan pa yun doon. May mga baka, may mga kambing, marami ka pang makikita. Kahit gaano kulay brown na yung damo ngayon, pag yan nahamugan, naulanan, kinabukasan, green ulit. Makikita mo kaya yung mga kambing, yung mga baka, tuwan-tuwa na naman. Yung talagang ayos, umulan. Tuwan-tuwa na naman sila. Pero kunting init lang ulit pagdating ng hapon, ganun na naman, tuyong-tuyo na naman. Iniambing ng Diyos, ganun lang ang kaluwalhatian natin. Pero hanggat tayo nandyan sa kaluwalhatian na yan, ano ang pakiramdam ng tao? Talagang, pag naglakad, ilan yung mga, ilan yung mga Howie boys, kahit sa loob ng bilibid. Yung tinatawag nilang mayor. Pag sa labas, mayor, sikat ka. Pag sa loob, tinawag kang mayor, sikat ka rin. Pero iba ang ibig sabihin nun,
Kahit yung mayor doon sa loob may katungkulan, yung mga inmates na yan, pag naglakad sila doon, ay si Brother Philip. No. Sa RTC, hindi yan napunta ng maximum, hindi napunta ng medium, minimum. Si Brother Philip, ganon. Pero dati, hindi pa yan umaatin sa atin si Brother Philip. Padaan-daan lang yan sa, nagba-Bible study tayo sa ilalim ng Aratilis. May Aratilis doon eh. Doon tayo nagba-Bible study. Si Brother Philip, padaan-daan lang yan sa doon. Pag dumaan yan si Brother Philip, kita naman natin lagi, mahilig yan sa maong at saka white t-shirt. Ganun yung suot ni Brother Philip pag dumaan. Talaga, akala mo may-ari ng bilibid. No? Ganun yung pag lumaka doon, tapos yung kasamahan niya, hindi yung naglalakad na siya lang mag-isa. No, may mga kasamahan yun sa paligid, si Brother Philip. No, ganun yung pormahan doon. As if, no, na yung kalakasan, kapangyarihan na yan, parang hindi mawawala. But we're all under the grace of God. No. Kaya ang sabi niya, but the word of the Lord endureth forever. No. Tayo ng mga tao, sobrang habol sa kasikatan, makilala, pero ang sabi ng Panginoon, sabi ng word of God, the word of God endureth forever. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. And this is the word which by the gospel is preached unto you. At sabi ni Pedro, at ito yung mga salita na pamahagi, na preach, no? Na ipahayag sa inyo. No? And we are so thankful, Lord Jesus, dahil dati kami nakapit sa pagiging egoistic. No? Sa pagiging self-centered. Nakagawa lang tayo ng kunting bagay. No? Anong isip natin kaagad? Gusto natin ikwento. No? Gusto natin kaagad, para bang pansinin mo naman yung ginawa ko. No, anuin mo na. Gusto mo lang masabi na ikaw ang may gawanan, ikaw ang may ganito niyan, but now, no more, dahil alam natin, yung ginawa natin na yan, mamaya bulok na yan. No. Mamaya may kalawang na yan, may kung ano-ano na yan, hindi na yan, makakalimutan na yan kung gaano man yung the best. Pero every time, kung mayroon man tayong magawa, mga kapatid, saan tayo humahawak ngayon? Lord, thank you so much. Nagawa namin yon dahil sa iyo. No, dahil sa iyo, Lord Jesus. No. No. Ang sabi ng Word of God sa 1 Corinthians chapter 3 verse 21, no, sabi niya, therefore let no man glory in men, for all things are yours. No. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, sabi niya, wag ipagmapuri, wag ipagmalaki. No, ninuman sa mga tao. No, kung ano man ang mayroon tayo, achievements or anything, sabi niya, for all things are yours. No, dahil ang mga tao dyan sa Corinthians, mga taga-Corinth, yan ang the center of economy ng Europe. No, yung transaction dyan dumadaan sa area na yan, dyan sa Corinth. No, mayroon silang mga temple dyan, pagdating sa Temple of Apollo ba yun? No, pagdating dyan sa taas, yung temple na yan para sa mga sikat, para sa mayayaman, para sa may kaya. Pag nandun ka, makikita mo yung glory ng buong Corinth. Pag bumaba ka naman sa isang area doon, sa kay bandang Athena yata yun, yung part na yun, that is why may mga terms sila dyan, na Corinthianize ka na. No. May term sila niyan. Ibig sabihin, you are being idolatrous, na Corinthianize ka. Ibig sabihin, dahil sa dami, nung time pa lang nila, hindi mabilang ang prostitution na mayroon sa Corinth. Dahil ang Corinth, parang sabihin mo, parang Manila, parang Quezon City, center of economy, lahat ng pera doon umiikot. Kaya yung mga tao dyan na inarap ni Paul sa Corinth, lahat ng problema, no, kaya ang haba ng Corinthians, may first and second. No, lahat ng klase ng problema, halos andyan, sakit sa ulo ni Paul. That is why I advise niya, no, kung ano man ang mayroon kayo, huwag kayong magmalaki. No, relax lang, kalma lang. Sa Psalms 49 verse 16 to 17, no, may mga verses lang tayo. 49 verse 16 to 17. Be not thou afraid when one is made rich. Sabi niya, huwag mong katakutan kung mayroon mang yumaman. No, when the glory of his house is increased, no, pag ang kanyang pamamahay, dahil siya ay umaman na, nag-increase, umasenso, no, sumagana, naging maluwalhati. No, ano ang sabi niya? When the glory of his house is increased,
verse 17, for when he dieth, he shall carry nothing away. No, sabi niya, sapagkat pag siya ay namatay, wala siyang madadala kahit ano, his glory shall not descend after him. Sabi niya, pag ang tao namatay dahil siya ay umaman, sabi niya, pag siya namatay, hindi niya yan madadala kung ano ang kaluwalhatian na mayroon siya. No, naranasan natin yan. No, ano ang sabi? Kay Job mismo, sabi niya, I was born naked, no, at ako ay babalik na hubo. No, the dust we came and the dust we shall return. No, kung saan tayo nanggaling, doon din tayo babalik. No, pero sa mga Chinese, no, yun ang pinagkaiba eh. Sa atin, pag namatay talaga tayo ng mga Pilipino, hindi naman tayo sinusunog, 6 feet below the ground. Pag namatay tayo, pag mahirap ka, swerte nga, kung makakuha ka pa ngayon ng pwesto sa sementeryo. No, pero may mga cremation na tayo sa ngayon. Yung mga Chinese naman, no, pag sila nilibing, yung medyo big time, ang sabi ng Word of God, His glory shall not descend after Him. Kung ano man yung kaluwalhatian na mayroon siya dito sa lupa, hindi niya yan madadala. Na hindi naman natin sinisiraan kasi kultura, tradisyon ng mga Chinese yan. Pero pag sila namatay, marami tayong naka-witness na kung ang mangyari, para bang kung ano ang buhay dito sa mundo, yun din ang gusto nilang mangyari na buhay sa afterlife nila. No, kaya anong mangyayari? May washing machine, may refrigerator, may mga kulang na lang sunugin yung katulong nila, no? Pero maraming gumagawa niyan in Egypt. No, yung mga pharaoh nila pag namatay, kung 100 ang kanilang mga servants na yan isasama, papatayin din para isama doon. No, ganun sila katindi dahil akala nila ganun pa rin ang mangyayari, no, sa kanilang kamatayan. Pero klaro ang word of God, for when he dieth, he shall carry nothing away. No. Ibig sabihin, wala talaga tayong may pagmalaki sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. No, kahit anuman ang mayroon tayo sa ngayon. No. But Lord, thank you so much again for your grace and your mercy. No, ngayon pa nga lang, wala na tayong may pagmalaki sa Diyos natin. No, we are so thankful to God na nakakakain tayo. No, sa umaga, Lord, thank you na nakakakain kami, at least sobra. No? Kung gusto nating magkape, nakakapagkape tayo. No? Ano yung may nag-post? No, galing daw sa St. Peter. No, no. Konting kape pa, akin ka na. Tama ba yan? Konting kape pa. Mamaya pag nagpalpitate ka, baka hindi ka na makabalik. No, akin ka na. Tapos ilagay mo dyan, Lord, thank you for my hair and makeup. No? Sponsor, St. Peter. No? Jokingly aside. But Lord, again, we are so thankful, Lord Jesus. Ito, mga kapatid, minsan magku-question tayo dito, thou was perfect in thy ways, sa verse 15 ng Ezekiel chapter 28, that thou was created till iniquity was found in thee. No? Yung punto na you are created perfectly, you are next to God, no? Yung beauty mo lahat ganyan, okay na, talagang ikaw ang pinakasikat. No, sabi ni David, in my prosperity, I shall never be moved. No, why? No, sa araw, the day na tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, umpisa man tayo yung paglilingkod natin dito sa Diyos, hindi madali. Marami sa atin pumupunta dito sa church na talagang hirap, pamasahe pa lang, hirap na, persecution sa bahay, sa opisina, sa kaibigan, lahat naranasan natin yan, persecution sa sarili, lahat ang hirap, but we made it. Napagtagumpayan natin, mga kapatid, yung dating wala kang, ano yun, Sister Irene? Wala kang table, wala kang upuan. Ngayon, pumupunta ka na ng Korea. Hindi lang, Sister Irene. Kung hindi, marami sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin, the day, ang umpisa natin sa church, hindi ganun kaganda. We suffered persecution. Yung mga masasakit na salita, masama ang loob natin, pero napagtagumpayan natin. No. Ito, mga kapatid. No. I am saying this, why? Yung mga moments na yun na tayo nahirapan, nakayanan natin. Because the more na tayo nahihirapan, no, may mga taong ganun. No, Lord, hindi ako titigil sa kakapray hanggat hindi mo nasasagot.
No, ako dati may paggawa-gawa pa ako noon. Lord, sana makapasa ako sa exam. Gawa ako ng ilang ama namin, lahat. No, ilagay ko yan sa yellow pad. No, ang dami kong isusulat yan. Yung church sa Bacolod, Barilas, yung San Sebastian. No, di ba yung parokya ng buong Bacolod, malaking simbahan yun doon, yung Harap Plaza. No, pupunta ako mag-isa doon, tapos nakaganon. Nagawa ko na yun sa bahay, yung sinulat ko na ilang Our Father, lahat, Mama Mary, ginawa ko na lahat. No, Lord, para makapasa lang ako sa exam, ganun. Tapos yung papel na yon iiwan ko doon sa upuan, tapos aalis ako, feeling ko, Lord, sasagutin mo na. No, akala ko, okay na yun. No, gaganon. Yung paghihirap natin, mga kapatid, ibig sabihin, in our agonizing moment, we keep on serving God. No? At dahil nandyan siya, tinulungan niya tayo. No? Ano nangyari kay Satan? No? Nasira ba siya dahil siya ay nahirapan? No? Nasira siya in his perfect condition. No? Ibig sabihin, mga kapatid, no, sa umpisa, nahirapan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang dami nating prayers sa Diyos. No? Napagtagumpayan natin siya. But in a moment, no, that God is starting to pouring out His blessing. In a moment na pinapaganda na ng Diyos ang trabaho natin, yung sitwasyon ng buhay natin, yung dating tumitingin ka lang at dumadaan sa Starbucks, ngayon ilang oras nakaupo ka na sa loob. No. Dati hindi mo nagagawa yan. No, dati hindi natin nagagawa. Yung dating nakikipagbalyahan ka dahil yun lang ang pera mo para makapunta sa church. Ngayon pag sinabi mong, okay, grab na tayo. No, grab ka agad, automatic. No. Why? From agonizing moments na pagtagumpayan natin, now God has given us the blessing. Nasaan ang danger? Hindi yung panahon na tayo ay nahihirapan. Noong napagtagumpayan natin yung ganong klaseng paglilingkod dahil, Lord, gusto namin kumapit sa iyo kahit mahirap ito. No. And we must be sensitive at mag-observe. Why? Dahil sa perfect condition na mayroon tayo. No, in our comfort. Lord, ang ganda na ng trabaho ko. Dati, pinaglalaban ko talaga ito sa iyo. No, na mabigay kong oras ko. No, nakita ng Diyos yan. We are now promoted. Ang ganda na ng position mo. At yun dahil sa reward na ibinigay ng Diyos sa atin. No, and now that we are in comfort, ang ganda na ng sitwasyon. No, the more na mag-ingat tayo in our perfect condition, no, syempre, pag komportable ka na, Lord, minsan na lang ako magpipray kasi parang wala na akong problema eh. No? Mukhang okay na, Lord eh. No? But before, in our agonizing moment, kung pwede pa lang, huwag tayong umalis dito sa kakaluhod. Perfect attendance in our Wednesdays, in our prayer meeting. No? No? But now, maganda na ang kondisyon. No? Yung trabaho natin na maayos, reward na ibinigay sa atin ng Diyos. Posisyon, dahil pinaglingkuran natin siya, binigay niya yung magandang posisyon. Now na okay na, in our perfect condition. No. May comfort. Doon naman tayo ngayon nakafeel, Lord, parang hindi na kita kailangan. Lord, okay lang, wala na akong Wednesday. Kasi may pera naman na ako. Lord, okay na, kasi mukhang ano na. No. Dito tayo, the more na mag-ingat, mga kapatid, sa kung anong sitwasyon mayroon tayo. No, because si Satan, hindi siya nasira dahil sa pangit ang pagkalikha ng Diyos sa kanya. Nasira siya hindi dahil sa ang Diyos ang may diferensya, but in His perfect condition. No, dito siya bumigay. No, ano pa kayang magagawa ko? No, talagang ano pa ang hahanapin ko? No, ano pa ang pwede kong gawin? No, wala siyang ibang naisip kung hindi. Ikaw na lang kaya. Yan na lang ang kulang sa akin. No, yung kunin ko ang trono mo para ako dyan. He was once a worshiper. Pero nakalimutan niya that he was created by God. Nakalimutan niya that he was once a worshiper. No, Satan means the devil, the dragon, the serpent, the adversary, the opponent. Yan ang description ni Satan. He is and he was the accuser, the enemy. Ano ang trabaho ni Satan, mga kapatid? God called him a liar. No.
Ang trabaho ni Satan, ni Satan is deception. No. Yung pagsisinungaling, yung sisiraan ang tao, no, dito siya pumapasok, no. Sa pagpasok niya into deception, saan niya ginagamit ang tao? Into pagiging egoistic, pagiging self-centered ng tao. No, he is a supernatural being, an evil force who leads a kingdom of fallen angels and demons. No, yan ang trabaho niya. But 1 Peter chapter 5 verse 8, pasuyo Brother Roman. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. No, sabi niya, kayo'y maging mapagpigil, be sober. No, kayo'y maging mapagpuyat o be vigilant, ibig sabihin magbantay. No, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng anong tawag niya dito, masisila. No, yung kanyang malalamon, yung kanyang malalapa. No, sabi niya ganyan ang description ni Satan. Sabi niya mag-ingat tayo, magmatsyag, magbantay. No, dahil si Satan, our adversary, andyan lang. No. No, umaaligid lang. No. At sa dinami-dami, ganun mga kapatid, pag nakikita natin yung sa mga wild, andyan sa Africa, no, 1,000 wildebeest, 1,000 mga zebras, magugulat ka, no, alam na alam ng leon, ng tiger, kung sino ang anong tawag dyan? Yung pinakamahina. No, alam na alam nila. At sigurado, pag sila gumalaw na yan, siguradong dakmal o talagang patay, no, yung kanyang mabibiktima. No. At tayo mga kapatid ay nagbabantay, nag-iingat. No. Hindi natin alam kung kailan nilikha si Satan, pero ang sigurado siya ay nilikha. No. No. At may naglikha sa kanya. No. Pakiramdam niya, no. Meaning mga kapatid, no, Satan is not superior. He is a created being, but he thought he was above the Creator or thought that he was the same as God. No, but there is no one greater but our Jesus, mga kapatid. No, sa verse 16, sa Ezekiel, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. No, at ikaw ay nagkasala. Therefore, I will cast thee as profane out of the mountain of God. No, dahil ikaw ay nagkasala, ikaw ay ibabagsak, itatapon ko, no, parang kagaya ng dumi. No, and I will destroy thee, sisirain kita, lilipulin kita, o covering cherub from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up, no, because of thy beauty. Ito mga kapatid, kita natin to sa buong mundo. No. Thou hast lifted up because of thy beauty. No. Yung dating, marami dyan, kita natin lahat sa internet, sa YouTube. No. Yung dating hindi pinapansin, kasi nung mga moment na yon, maitim. No. Ganun pa naman tayo. Issue talaga sa atin mga Pilipinong magpaputi, ano? No. No, mga cosmetics, ultimo glutathione, iniinom na, kahit may mga mercury, may lead content, iinumin na para pumuti. After pumuti, yun, maghahanap na ng gamot kasi may sakit na. No, dahil lahat ng ingredients, chemicals na inom na natin, no, gustong magpaputi, yung dating nilikha ng Diyos, tayo pa naman. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y mga, tayo'y mga pango. No? Tayo'y hindi kano. Ibig sabihin, yun na yung punto na yun. No? Pero ano ang gagawin? Para lang makilala, para sumikat, punta tayo kay Vicky Bello, punta tayo sa mga shop na yan. Tapos paglabas natin, ngayon, no, pang Miss Universe na ang beauty. Ngayon, pang ano na yung beauty kasi nga naayos na yung ilong, naayos na yung sitwasyon.
No, para ano? Para lang makilala, mga kapatid, and because of that, no, sumasabay ang puso. No, thine heart is lifted up. No, kasi sa ganitong sitwasyon, anong mapagmalaki natin? No, pero yung tao, habang yumayaman, no, habang ang daming nagagawa sa buhay, no, yung dating umiiba rin ang pagtrato. No, may mga tao na ang kanilang pagtrato sa security guard, sa janitor, sa mga katulong sa bahay, may mga katulong sa bahay na ang gusto lang nila patrabahuin yung mga katulong pero walang sweldo, walang pagkain, ang gagawin na lang ng mga katulong, tatakas, tumalon, no, dahil wala. Pero anong sabi? No, dahil sila mayroon, mga kapatid. No, thine heart was lifted up because of thy beauty. Hindi dahil sa ikaw ay may pagkukulang, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. No, sabi niya, ikaw ay nagmataas. No, nakurap. No, pinahamak mo ang iyong karunungan dahil sa iyong brightness, dahil sa iyong kaliwanagan, yung kasikatan, dahil sa iyong kasikatan kaningningan. I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings that they may behold thee. No, sabi niya, ikaw ay babagsak ko, ikaw ay dadalhin ko rito sa lupa, no, makita yan ng mga kings para makita nila, no, na ikaw ay hinamak, na ikaw ay wala, no, ikaw ay masisira because you are not God. No, dahil hindi ikaw ang Diyos. Ito, mga kapatid, nung pumunta tayo dyan sa Bilibid, no, marami kaming pumunta, mga kapatiran natin. No, pasensya na sa mga kapatiran natin. Gusto man nating lahat pumunta doon. Pero buti nga hindi na tayo gumawa kasi hindi naman tayo papasok. Thank you, Brother Ed, Lester Presi, sa pagkakataon, sa pag-asikaso ng Diyos. So ang sa side natin, ang nakapunta doon, 16. No, mga 16 tayo, no, 16 katao. At unang-una, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Basta ang Bilibid, mga kapatid, every time we go there in that place, no, lalo na nakakotse na tayo ngayon, no, may ano talaga, may kurot talaga sa puso namin yan, sa puso natin. Every time na tayo ay pumunta sa lugar na yan dahil sa gawain at tayo ay nakakotse na, Lord, hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagmamayabang, na halos lahat ng gamit nating kotse bago. No, mamimili na lang, saan tayo sasakay, ganito. Lord, hindi tayo nagmamayabang sa bagay na yan, pero may kurot ang ating mga puso. Every time, Lord, ikaw ang may gawa nito. No, and Lord, ngayon, pupunta kami ulit dyan dahil sa gawain. No, dahil pag sabi nga namin, sabi ni Brother Larry, buti wala na tayong dalang kaserola at saka walang dalang kaserola, mga Tupperware, ganun ang pagpumunta kami dyan, tapos mabiyahe, si Brother Norman magmumotor, may dalang kanyang all-time favorite na paksiw na bangos na may talong, yan ang pinaka all-time favorite. Pag si Brother Norman naka-assign na magluto, yan ang kanyang favorite. Minsan naman yung akin, yung laing na may laing na may gata, na may galunggong, yung mga ganon. Every time we go there, babiyahe ka po, sasakay ng MRT, sasakay ng bus, sasakay ng tricycle, maglalakad, papunta doon. Pero doon pa lang pagpunta na, Lord, thank you for all these things. No, hindi tayo nagmamalaki na, Lord, iba na kami ngayon. No! Baka ibalik tayo ng Diyos, buti kung may pedicab. No? Pero ginagawa natin yan, mga kapatid. Why? With all our heart, no, with all humility, no, na hindi tayo masisira dahil sa blessing na ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon. No. And we go there to proclaim and to glorify, magnify our God. Ang ating punto na, Lord, sana makilala ka rin nila. Wala tayong ibang hangarin dyan, but we are so thankful to God, mga kapatid, na in this time, Lord, thank you sa paggamit mo sa church. No, paggamit mo tuwang-tuwa kami, mga kapatid. Hindi lang kami, kundi tayong lahat. Lord, thank you sa ginagawa mo sa church. No, thank you, Jesus. No,
Ang ganda ng environment, ang ganda ng atmosphere ng church natin, mga kapatid. Why? No, walang bida rito. No, hindi tayo pumunta sa Bilibid para magbida. O kung sino man yung bida dito, o magsasalita ako doon. Talaga namang, ano ngayon? No, baka ipahiya ka ng Diyos doon o ano pa man. But yung punto na makita natin, mga kapatid, every members, every leaders of the church, na mayroon tayo, no, lahat, no, makikita mo na, no, we know our lines, we know our boundaries, we know our capabilities, we know our abilities, pero hindi tayo nagmamayabang. No? Ang ganda kasi why? No, mayroong nagsasalita, mayroong speaker, mayroong host, mayroong ganito, mayroong ganyan, pero walang bida doon. No? Ang bida walang iba kung hindi si Jesus. No? Tapos biglang, no, ito mga kapatid, tapos biglang, Brother Roman, no, sabi ni Brother Roman, Brother Sam, pwede nating i-post ito yung activity natin. O sige, Brother Roman, i-coordinate ko kay Brother Ed kasi baka mamaya may mga issues na, kasi Bilibid dyan. Wala naman daw. O sige, gawin natin. Nung ginawa na, nakita yung mga pictures kanina. No, kung paano yan ginawa. No, kung paano yan inayos. Hindi tayo nagpapuri dito o sino pa man. But we are saying, mga kapatid, lahat ng ito, kung ano man ang nangyayari sa church, all for the glory of God. No, thank you, Jesus. No, why? No, yung ganong mga setup pa lang, mayroon ba tayong kanina ng Brother Roman? Yung parang pinaka-actual natin, yung nakikita sa Facebook ba yun? Yung ganon natin kanina. No, yung pagka-setup doon, mayroong, no, pasensya ka na, Brother Roman, ha? No, yung ganito, mga kapatid, no, yung ganito pa lang, pag pinagawa natin sa labas, magkano agad to? No, tapos yung ganitong sabi nga, pang Las Vegas, pang Walt Disney, no, ganon ang qualities na nagagawa. No, sabihin na natin ni Lester Giselle, ni Brother Roman, but we're all saying this, mga kapatid, to glorify our God. Why? We know our capabilities. We know yung linya natin sa church. No, kaya maganda. Yung bang, sa side nila ni Brother Roman, expert sila dyan, sige, gawin nyo, Brother Roman. Tapos pag nagawa na, anong ideas na pwede natin gawin dyan. Tapos pag nabuo na, ayos, Brother Roman. Hindi ka, Brother Roman, malungkot ako kasi bakit ikaw nakaisip niyan? No. Brother Roman, galit ako kasi dapat, ako pastor, ako nakaisip niyan. Ano ka? No. Pag gano'n ang kaisipan, antay-antay ka, sisipain ka rin ng Diyos. No, ang gusto nating pasalamatan, mga kapatid, no, these are all consolidated effort. No, yung tulong-tulungan tayo dito, mga kapatid, no, yung mga bagay na ito. No, may abilidad si Brother Roman, Sister Giselle, sila Sister Kalin, may abilidad sila dyan na hindi namin kaya. No, kahit ipag-pray pa namin yan, no, kahit everyday mag-pray kami dito, Lord, bigyan mo kami ng magandang boses, kami ni Brother Larry, you know our hearts, kailangan ibigay namin yan. No, hindi effective yun. No. Pero wala man tayo sa side nila, dito naman tayo sa ibang ministry kung saan tayo gamitin ng Diyos natin. No, may yung nangyari, no, sabihin na natin doon sa Bilibid, makita mo, Lord, thank you for using us. No, magamit ang iyong salita, walang halong pagmamayabang o ano paman. Mga song leaders natin, yung sa drum, sa gitara, hindi natin yan kaya, mga kapatid. No, iba-ibang ministry tayo rito, pero pag yun lahat, pinagsama-sama, because no one is great but our Jesus, no, wala nang iba pa, mga kapatid. No, maganda ang kalalabasan, and we call it synergy. We combine our efforts, we combine our action, we combine our energy, we combine our resources, kaya ang ganda ng kinalabasan ng trabaho. Yung bang, at doon kitang-kita na, Lord, you are in the midst, pag alam mo na walang mayabang na mayroon sa gitna. Nakakakilos ka, Lord Jesus, dahil alam mo walang bida dyan. Ikaw lang ang bida, Lord Jesus. Pero pag sinama natin, kahit anong gawin ni Sister Kalin, ni Sister Cara, ni Sister Virgie dito, talagang banat.
Tapos ang itsura natin dyan, ayaw nating mag-worship. Ayaw ko kay Sister Kalin pag siya kumanta. Ayaw ko kay Sister Berge, ayaw ko kay yung ganito. Dahil parang kulang pa yung efforts nila, hanap tayo ng iba. No, hindi ganun. But if we stand in this pulpit, from this pulpit to that place, to that door, tama ang puso natin sa harapan ng Diyos. Lord, we came here to glorify and magnify your name because there's no one great but you, Lord Jesus. No, and we know kung ano. Thank you, Jesus. Can we clap our hands to God? Malapit na ito, mga kapatid. Thank you so much, Lord. No. Meron tayong mga technical side. Yun, sa side nila dyan. Hindi ito, mga kapatid, akala natin ganun-ganun lang yon. No, yung mga picture-picture na yon, pinakita sa Facebook. Na hindi ganun. Kung ako ay pagawa nun, ay sus, tapos na. Ano kayang kalalabasan nun? No, ikakat ko lang lahat yon, maganito, ganyan. Yun lang yun eh. No. Pero ito, ibang ito, mga kapatid. And we must be thankful to God na mayroon tayo sa church, no, mayroon tayong ganyan sa church, mga technical side na hindi madali. Mayroon tayong singers, andyan sila na, akala, ang hirap, Brother Vince, no? No, kayo, hindi kayo pwedeng tumigil sa pagkanta habang nag-worship. Kasi pag tumigil kayo lahat dyan, wala na kaming maririnig, pero kami pwedeng tumigil habang kayo kumakanta. No? Ang hirap nun. No. But Lord, thank you for touching our hearts. No. Na habang kami nag-worship, no, walang nag-iisip na, hindi dahil sa amin, hindi kayo mga worship ngayon. No, kung hindi dahil sa ganito, ganyan. Lord, thank you for the environment that you've given to the church, Lord Jesus. No, we know our part. No, because we know, mga kapatid, no, again, no, walang magaling dito sa church natin. It's only Jesus. Kung mayroon man tayong may alam, kung mayroon man tayong marunong tayo sa bagay na yan, ginagamit natin yan para kay Jesus because our purpose, at yun ang dapat nating attitude, no, is to edify everyone. No. Edify the church. Kung mayroon tayong alam, hindi natin yan pinagmamalaki. Why? No, mayroon na tayong example. No, kung ano ang nangyari sa langit, hindi siya kontento. Kung ano ang mayroon siya, no, grabe, ano? Ito ang napakahirap. No? Yung wala ka ng, para bang, Lord, okay na ako. Wala na akong kailangang baguhin. Wala na akong kailangang, Pagdating sa talino, mayroon ako niyan. Pagdating sa pera, mayroon ako. Pagdating sa lupain, mayroon ako. Pagdating sa ganito, mayroon ako. So, Lord, parang na. So, ano ngayon ang gagawin mo? No, tingnan mo na lang yung lahat. Ikaw, wala kang alam. Ikaw, ganito, ganyan, ganyan. No. Kasi wala ka nang magawa. No, ikaw na lang ang magaling. At pag ganon ang nangyari. No, sa verse 18, Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, and it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. No? All they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt be thou be anymore. Last verse natin sa Isaiah 14. Daanan natin, mga kapatid, mabilisan lang ito. No. Verse 12, How art thou fallen from heaven? No. Sabi niya, How art thou fallen from heaven? No, ikaw, paano ka? Ikaw na tala, ikaw na star. No, ikaw ay bumagsak, no, mula sa langit. O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground? No, which didst weaken the nations. Ito yung kanyang trabaho no, manggulo sa buong mundo. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. No? Lord, we are so thankful for giving us a heart, no, to be contented. No, na makontento. Godliness with contentment is great gain. No, yung bang kontento tayo, pag ang tao kontento, masaya siya. No? At yun ang klase ng paglilingkod natin sa Diyos na, Lord, wala na kaming hahanapin dyan sa labas because kontento na kami sa iyo. At dahil sa iyo, kami, Lord, ay masaya na. No?
Dahil ano ang mangyari? Hindi na kontento si Satanas sa kung ano ang pagkalikha sa kanya ng Diyos. Perfect in beauty, ayos lahat, pero wala na siyang ibang maisip kung hindi, ikaw na nag-create, ikaw na naglikha sa akin, kukunin ko yung trono mo. Nakalimutan niya that he was just a created being. He was just a created angel. Nakalimutan niya na mayroong creator na gumawa niya at anong ginawa ng Diyos sa kanya. No, ito ang masama, mga kapatid, at mahirap. No, promise perfect beauty dahil sa kanyang ginawa, dahil sa pride na mayroon siya, dahil sa gusto niyang magrebelde sa harapan ng Diyos, gusto niyang kunin ang trono, ano ang nangyari? No, yung kanyang kalagayan na perfect, yung kanyang sitwasyon na ini-enjoy niya, dahil nakalimutan kung sino siya, ano nangyari? From perfect condition into worse condition. No? Merong nagaantay na impyerno para sa kanya. No? At yun ang kanyang pupuntahan, mga kapatid, dahil hindi niya na-appreciate kung anong mayroon siya. But for us, mga kapatid, ganun din sa atin. Pag tayo hindi natin na-appreciate, hindi tayo masaya sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin dito sa mundo, dito sa church, our tendency is to look for another. No? At pag nangyari yan, ibig sabihin, hindi natin na-appreciate kung gaano kabuti ang ginagawa ni Jesus sa atin, ng Diyos natin. Pag hindi tayo nakontento, maghahanap tayo dyan sa labas. At pag naghanap tayo sa labas, sinisigurado ng Diyos na hindi tayo mag-i-enjoy sa kung ano ang mayroon dyan sa labas. No, pinagpalit natin siya. No, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. No, we must be contented. No, ito mga kapatid, isama na natin ito. Ito ang kagandahan sa church natin. No, at sinabi niya, ito kasi mga ugali ni Satan. No, mga leaders must not be haughty, must not be proud, must not be exalted, despotic, and self-important. No, dahil pag ganon ang takbo ng kaisipan ng tao, no, instead of worshiping God, he craved to be worshipped as God. No, kaya anong nangyari? No, siya ay lumagapak dito sa mundo. No, but Lord, we are so thankful na kung ano man ang takbo, ang sitwasyon ng buhay namin ngayon, it is very clear to us, Jesus, that there is no one great but you, Lord Jesus. And nothing else, Lord. Nobody else but you, Lord Jesus. Lord, you are great. You are great, Lord Jesus. Thank you so much, Lord.